Hello, usapang gamot naman tayo. Magkano ang monthly expenses ko sa gamot noong dialysis patient at ngayong 1 month post-kidney transplant? Since marami sa akin na nagme-message at nagtatanong, marahil para magkaroon sila ng idea at makapag-prepare para sa kanilang kidney journey, kaya naisipan kong gawin yung video na to. And to compare, isama ko na rin yung gastos ko noong dialysis patient pa ako. Okay, para magka-idea ng lahat, sagutin natin. Ito yung mga gamot ko nung nagda-dialysis pa ako. 18 tablets per day siya at tinitake ko siya ng 7 a.m., 12 p.m. at 7 p.m. Diba? Madali lang. So para sa price naman, take note, ito ay galing sa Google, for reference lang natin. So total of 427 per day, so kung per month, nasa 12,810. At ito naman yung mga gamot ko, 1 month post-KT. Total of 23 tablets plus Nystatin 9 ml per day. Tinitake ko ito sa mga oras na 5, 6, 7, 9 a.m., 1, 6, 7, 9 p.m. Diba iba-ibang oras, kaya importante talaga sa amin ang alarm clock. So magkano naman ang ginagastos ko per day? So ulitin ko, ang mga reference ko for pricing ay galing sa Google para meron lang tayong idea. Bababa tataas pa yan, depende kung saan kayo bibili. Pero yan ang malapit-lapit sa katotohanan. So ang gastos ko per day is 1,791 at 53,745 naman per month. To summarize, bali gumagastos ako around 12,810 per month nung ako pa ay nagda-dialysis. So tinanggal ko dito yung ipowitin dahil kasama na siya sa libreng dialysis ng PhilHealth. Pero nung di pa siya libre, around 800 to 1K plus ang price niya. At sa first month ng post-KT, gumagastos ako sa gamot around 53,745 per month. Kung mapapansin ninyo, higit times 4 ang gastos sa post-KT compare sa dialysis. Marahil, nasa utak nyo as of now, wag na lang mag-KT. Mas mahal pala magastos ang maintenance. Para medyo mabago yan, bigyan ko kayo ng good news. As of now, meron na tayong program sa PhilHealth na magiging libre na ang mga anti-rejection meds na mga post-KT. So waiting lang tayo na ma-implement. E baka may magsabi, saan ako kukuha ng panggastos while waiting ma-implement yan? Simple lang, umpisan mo sa sarili mo, sipagan mo. Madami sa government natin ang nagbibigay ng medical assistance and guarantee letters. And talagang it will take effort, preparation, and dedication para mag-undergo sa KT. Ako, pagka-diagnose ko pa lang, nag-prepare na agad ako dahil alam ko it will take time dahil di naman tayo anak ng flood control contractor eh. Because I know KT offers better life, better opportunity. Dahil di ka na dependent sa machine 2 to 3 times a week. Hawak mo na din oras mo. Saka aminin natin, basic experience. Nakakapagod mag-dialysis. Not just physically, emotionally, mentally, lalong-lalo na financially. Kaya, saludo ako sa mga dialysis patient na patuloy na lumalaban para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Mga lagi nakangiti, good vibes at positive mindset sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Kaya, if you have the opportunity, pwede sa'yo, resources, lalong-lalo na donor, i-aim po natin na magpa-KT. Kung kulang naman sa resources, nandyan ang service charity. At kung wala ka ding donor, nandyan naman si Hope. Magpalista para sa cadaver recipient. So that's it for this video. Pag may tanong, comment or message lang at susubukan nating sagutin yan. Have a nice day and God bless!